Sa paningin ni Yana del Fuego, ang mga lalaki hindi kailanman naging higit pa sa isang malaking abala. Lumaki siya sa pamilyang mayaman at maimpluwensya. Nakita niya kung paano nasira ang buhay ng kanyang ina dahil sa panlulokot kapabayaan ng kanyang sariling ama. Nakita niya kung paano nagdusa ang ibang kamag-anak at kakilala dahil lamang sa pinili nilang manatili sa tabi ng mga lalaking wala namang ibang dala kundi problema, sakit ng ulo at luha. Kaya't mula pa sa murang edad, pinangako niya sa sarili, hindi siya magkakaroon ng kasintahan, hindi siya magpapaloko at hindi niya hahayaan na may ibang lalaki ang maging bahagi ng kanyang buhay. Sapat na siya sa kanyang sarili. Sapat na ang yaman at kapangyarihang minana niya sa pamilya del Fuego. Ngunit isang resulta ng medical na pagsusuri ang bumago sa lahat ng kanyang plano. Dahil sa isang bihirang sakit na matagal niya nang dinadala, malinaw ang sinabi ng doktor. Sa oras na umabot siya sa edad na 30, mahihirapan na siyang magbuntis. Halos magiging imposible na para sa kanya na magkaanak ng ligtas. Dahil sa sakit na diminished ovarian reserve. Oras na tumuntong siya sa edad na 30, hihina't unti-unting mawawala ang kakayahan niyang magbuntis. Paano, Dok? Anong gagawin ko? 26 na ako next month at wala akong asawa. Kailangan mong magbuntis bago ka pa mawalan ng kakayahang magbuntis, Yana. Nanlamig ang buong katawan niya noong narinig yun. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian, negosyo at yaman ng pamilyang del Fuego. Kung wala siyang magiging anak, lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga ninuno, mapupunta lamang sa mga kamag-anak na matagal niya nang kinaiinisan, sa mga taong hindi man lang karapat-dapat na hawakan ng kahit isang piraso ng yaman sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaan yun. Hindi niya pwedeng hayaang mawala ang pangalang del Fuego dahil lamang sa wala siyang magiging tagapagmana. Kaya gumawa siya ng desisyon, isang desisyong kakaiba at siguradong ikagugulat ng lahat. Maghahanap siya ng lalaki, hindi para maging asawa, hindi para maging kasintahan, hindi para magkaroon ng pamilyang buo, kundi lalaking magbubuntis lamang sa kanya. Babayaran niya ito ng malaking halaga. Ibibigay agad ang buong kabayaran sa oras na kumpirmadong siya'y buntis. Walang panliligaw. Walang pangako, walang damdaming masasangkot, at higit sa lahat, walang karapatan ng lalaking iyon na makialam sa buhay niya o sa batang ipapanganak niya. Para sa kanya, ito'y isang simpleng transaksyon lamang, isang negosyo na kailangan niyang tapusin para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang kagustuhan, hindi mabilang na lalaki ang nagpakita ng interes. Mula sa mga gwapo, mayaman, edukado, hanggang sa mga handang gawin ng lahat para sa malaking halagang inaalok niya. Pero isa-isa niyang tinanggihan silang lahat. Wala ni isa ang nakapasa sa kanyang panlasa. Masyadong magaspang, masyadong mahina, kulang sa tindig o sadyang hindi niya nagugustuhan ng anyo at ugali. Para sa kanya, kung kukuha man siya ng ama ng kanyang magiging anak, dapat ito ay perpekto sa paningin niya. Hanggang sa gabing yon, sa isang pribadong bar na madalas niyang puntahan para ipahinga ang utak sa lahat, biglang huminto ang kanyang tingin sa isang lalaking nakaupo sa sulok, mag-isa at nakasandal lang na kalmado sa upuan. Isang titig pa lang, parang hinihigop na nito ang buo niyang atensyon. Hindi lang ito basta gwapo, ang mukha nito ay perpekto, matalim ang mga mata, matangos ang ilong at may mga labing tila inukit para akitin ng sinumang babae. Halatang halata rin sa tindig at hubog ng katawan nito sa ilalim ng itim na damit na suot. Matipuno, matikas, puno ng lakas at kapangyarihan na hindi kailangang ipagmalaki para maramdaman. Sa isang tingin pa lang, pakiramdam ni Yana, hinuhubaran siya nito ng dahan-dahan sa klase ng pagkakatitig. Tila nababasa nito ang bawat lihim at bawat saloobin sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng kakaibang kaba at kakaibang atraksyon. Hindi siya nag-atubili. Iniwan niyang kanyang inumin, tumayo at diretsong lumapit sa lalaki. Siya mismo ang kausap, siya mismo ang magsasabi ng kanyang alok.
Hindi niya alam na ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, ang lalaking akala niya isang simpleng lalaking makakapawi sa kanyang problema at sa kanyang pangangailangan, ay hindi lang pala basta mayaman. Siya ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Isang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. At ang pinakamalakas at pinakamapanganib na pinuno ng mafia sa underground world. Si Asher Santillano, ang lalaking pupuno sa problema at sa ovary ni Yana Del Fuego. I have to go, Lucy. Ingat po, Ma'am Yana. Hindi siya sumagot. Narinig naman niya ito pero parang kahit magsalita ay nakakapagod. Buong araw puro trabaho, tapos dumagdag pa ang sakit niya. Sabi ng doktor niya, dahil daw ito sa genetics. Siguro tama nga ang doktor niya. Dahil nag-iisang anak lang siya ng kanyang nanay, tapos 29 na ito noong nabuntis. Buti nga umabot pa bago ito mag-30. Magandang gabi po, Ma'am Yana. Pagbaba niya sa lobby, si Bert ang bumungad sa kanya. Maiilan pang empleyado ang nakita ng kanyang mata. Sa bawat tingin o makita siya, yuyuko lang sila at agad kakaripas ng takbo. Ganun na ba siya ka-istrikto sa kumpanya? Hindi naman siguro, o baka minsan nagmamaldita siya dahil sa dami ng trabaho. Tapos dumagdag pa itong problema sa ovary niya. Halos 1 linggo niya nang nalaman. Halos araw-araw, mga businessman ang pumupunta sa opisina niya para magbakasakali na kanyang matipuhan. Pero ni isa wala, ang hina ng mga katawan nila kung titingnan niya. Gwapo naman sila, pero parang ang lamya kung kanyang titingnan. Paano yun makakabuo kung ang pisikal na katawan ay hindi maayos? Sayang ang 20 million na ibabayad niya kung ganun. Tsaka ayaw niya sa mga baby face. Magpapabuntis lang din siya sa matikas at maganda ng lahi. Ma'am Yana, bigla siyang napabalik sa sarili at nakatingin na pala si Bert sa kanya. Tumuloy siya papunta sa kanyang sasakyan. Saan po tayo, ma'am? Sa bar muna tayo. Pagkasara ng pinto, tumuloy agad ang driver sa driver seat. Alam na nito kung saang bar ang kanyang tinutukoy. Sa tagal ni Bert na kasama niya, kabisado na nito ang mga pinupuntahan niya matapos ng oras ng trabaho. Habang umaandar ang kotse, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakailang scroll na siya at wala man lang bago. Puro politika, mga taong nagkakagulo at mga kaso ng pananamantala na lalong bumabata ang biktima. Pinatay ni Yana ang cellphone nang tumigil ang sasakyan. Ilang minuto lang at nasa tapat na sila ng isang eksklusibong bar sa Makati. Kilala niya ang may-ari ng bar dahil nanligaw na rin ito sa kanya. Mahina ang ilaw sa loob, medyo maliwanag lang ng kaunti kumpara noong mga nakaraang araw. Maiilang customer na tila katulad niya may dala-dala ring problema. Dumiretso siya sa bartender. Nang makita siya nito, inabutan siya agad ng isang baso ng martini. Pati ang bartender, alam na ang paborito niyang inumin. Bumuntong hininga si Yana bago tinungga ang baso na may mga yelo na dahan-dahang natutunaw. Humahaplos ang pait sa kanyang lalamunan, pero parang hindi pa rin aalis ang bigat na dinadala niya. Ibinalik niya ang baso, naglagay ulit ng inumin ng bartender. Inilibot niya ang paningin sa paligid. At sa hindi inaasahang sandali, natigil ang mga mata niya sa isang lalaking nakaupo sa isang sulok ng bar. Nakasandal ito sa madilim na bahagi. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Pero sa hugis at laki ng mga braso nito, pakiramdam niya ay sobrang tigas noon. Tila nawala sandali ang iniisip ng dalaga. Lumapit siya sa lalaki. Maiilang babae na naroon at sinusubukang kausapin ng lalaki. Tila gustong magkaroon ng kahit kaunting kasiyahan sa gabing yun. Pero hindi man lang ito tumingin sa kanila hanggang sa tumalikod na sila at umalis. Lumapit siya't walang sabi-sabing umupo sa tabi nito. Nakapikit ito at nakasandal sa sandalan ng upuan. Parang walang pakialam sa paligid. Humagod ang matapang na uri ng pabango nito. Gusto mo ng trabaho? Diretsong tanong ng dalaga. 20 million para sa sperm mo. Malambing niyang dagdag. Binago niya ang tono ng boses niya para ito ay akitin. At hindi siya nagsisi sa ginawa niyang tono. Gumalaw ito at bahagya siyang tinitigan. Tila dumagundong ang puso ni Yana.
Ito ang mukha na gusto niya. Matangos ang ilong, matatalim ang mata. What did you say? At mas lalo pa siyang nagulat sa boses ng lalaki. Ang malalim at baritonong tinig nito ang lalong nagpakabog ng mabilis sa kanyang puso. 20 million, bibilihin ko ang similya mo. What? Kailangan ko ng similya mo. Medyo nagkaroon ng reaksyon ng mukha ng lalaki. Maya-maya, ngumisi ito ng nakakaloko at tinungga ang inuming nasa harap nito. For short, gagawin natin ang bagay na yun? Oo, tama. Hanggat gusto mo. Kasama ka ba ng mga babaeng yun kanina? Hindi. Ako nga pala si Yana Del Fuego. Ako naman si Asher. Give me your millions at ibibigay ko ang gusto mo. Bulong nito nang malapit sa kanyang tenga, sabay hila sa kanya palabas ng bar. Wait lang, saan tayo pupunta? Sa langit. Sa isang mataas at pribadong kondo sa Makati siya dinala ni Asher. Naiwan niya si Bert sa labas ng bar. Na hindi man lang nito nalaman na sumama siya sa taong hindi naman niya kilala. Naiwan siya sa malawak na sala at may kakaibang kaba na gumugulo sa kanyang dibdib. Kaba na hindi niya maintindihan. Diba ito mismo ang gusto niya? Ito mismo ang dahilan kung bakit siya nag-alok ng ganoong halaga? Bakit parang ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang magduda at magdalawang isip? Malinaw na hindi basta-bastang tao ang lalaking nagdala sa kanya rito. Hindi karaniwang tao ang nakakakuha ng unit sa ganitong uri ng gusali. Kilala niya ang may-ari nito at tanging mga taong makapangyarihan, mayaman at may impluwensya lamang ang pinapayagang magkaroon ng tirahan dito. Lahat ay high-tech. Ilang minuto pang lumipas nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Nanigas ang buong katawan ni Yana nang lumabas doon si Asher. Bagong ligo, basa pa ang maitim na buhok at nakatapi lamang ng puting tuwalya na hanggang ibabang bahagi ng kanyang balakang lamang. Natulala siya. Bumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso. Parang gusto na nitong lumabas sa kanyang dibdib. Matangkad, matipuno at bawat kurba ng kanyang katawan ay perpekto. Napalunok siya ng sunod-sunod at agad na umiwas ng tingin dahil pakiramdam niya. Mapapaso siya sa pinanonood niya. Lumipat siya sa gilid kung saan inilagay ng driver nito ang pagkain na ipinadala ni Asher kanina. Kumuha ito ng ilang lalagyan ng pagkain at inilapag sa mesa. Gusto mo bang kumain? Tanong nito nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi, okay lang ako. Pero biglang dumilim ang mukha nito at tinitigan siya ng mariin. May nasabi ba siyang mali? Tanong ng kanyang isipan. So, do you want to start now? Natigilan si Yana at biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ha? Halos hindi niya na makontrol ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Paano na to? Uurong na ba siya ngayon na? Saglit niyang tinitigan si Asher at nakita niyang ibinagsak nito ng padabog ang lagay ng pagkain na hawak. Nagulat siya sa ginawa nito. Lumapit ito ng mabilis sa kanya. Kinuha ang kanyang pulso ng mahigpit at hinila siya patayo. Hinatak siya ni Asher papasok sa malawak na kwarto kung saan ito galing. Tulala siyang sumunod lamang. Parang nawalan siya ng sariling kusa. Sa loob ng kwarto, 2 lampshade lamang ang nagsisilbing ilaw. Malambot at madilim ang ilaw. Nakababa ang makapal na gray curtain at sa gitna ang napakalaking kama na natatakpan ng malambot na kumot na gray din. Malamig ang hangin sa loob at dahil doon, lalo pang tumindi ang kaba na nararamdaman ni Yana. Pabalang siya nitong binitiwan, dahilan para mapadikit ang tuhod niya sa gilid ng kama. Napatingin siya sa pulso niyang hawak nito kanina. Medyo may bakas pa ng higpit ng hawak ng lalaki. So, let's start. Sandali, ngayon na ba? Hindi ko pa naayos ang tungkol sa pera at kontrata. Wala akong pakialam sa pera. Pwede nating pag-usapan yan matapos nito. Look at me, lady. Gusto mo to, right? Kaya tumingin ka sa mata ko, Yana Del Fuego. Bulong nito sa kanya at sinimula nilang gawin ang bagay na iyon. Nagising si Yana na mabigat ang pakiramdam. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata na inaantok pa rin. Dahan-dahan niya itong idinilat, ngunit napabalikwas siya ng bangon nang mapagtanto kung nasaan siya. Hindi ito ang kanyang kama at lalong hindi ito ang kanyang kwarto.
Sinubukan niyang tumayo nang makaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang hita at sa gitnang bahagi. Napamura ang dalaga nang maalala ang lahat ng nangyari kagabi. Agad niyang nilingon ang kanyang tabi. Ngunit wala na doon si Asher. Agad na kinuha ni Yana ang kanyang cellphone at tinawagan si Bert. Sinabi niya rito kung nasaan siya bago tuluyang tumayo at nagbihis. Kahit masakit ang kanyang balakang at ibabang bahagi ng katawan, pinilit pa rin niyang tumayo at maglakad dahil gusto niyang makaalis agad. Paglabas niya ng silid, natigilan siya nang makaramdam ng amoy ng niluluto sa kusina. Napakabango at parang bigla siyang nakaramdam ng matinding gutom. Bahagyan niyang nilingon ang bahaging yun at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Asher. Nakasuot lamang ito ng boxer, wala nang iba pa. Nakatalikod habang nagluluto sa kalan. Kitang-kita pa kung paano tumitilamsik ang mantika mula sa niluluto nitong tusino. Ipapadala ko kay Bert ang kontrata mamaya. Kailangan ko nang umalis. Ni hindi niya hinintay ang sagot nito at agad na humakbang. Mabilis na naglalakad patungo sa pinto. Ngunit naalala niya na ang pinto ay may fingerprint lock. Lumingon si Yana para sana ito ay tawagin. Ngunit napalunok siya nang makitang nasa likod niya na ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at nagkatitigan sila. Sobrang perpekto pa rin ang katawan nito kahit pawisan at amoy piniritong tusino. Ayaw mo bang sumabay sa agahan? Alam ko gutom ka na. Hindi na, may trabaho pa ako. Ayaw mo bang ulitin natin ang ginawa natin kagabi? I think mas mapapabilis kung 5 times a day. Hindi, siguro naman may mabubuo na sa isang beses lang. Wala naman ako ipinasok sa loob kagabi, kaya paano may mabubuo? Basta, buksan mo na ang pinto, aalis na ako. Akala ko ba pag-uusapan natin ang tungkol sa… Buksan mo na lang. Akala niya susunod dito sa kanya ngunit hindi. Bigla na lamang siyang binuhat ni Asher na parang isang sakong bigas. Maupo ka dyan. Hindi mo ba ako naririnig? Aalis na nga ako, di ba? Baka isipin mo na dahil may nangyari sa atin at ako pa mismong nag-alok sa'yo ng ganitong bagay magugustuhan kita. Una sa lahat, Asher, kung sino ka man, walang damdaming masasangkot sa kontratang to. Matapos mo akong mabuntis, makukuha mo na ang pera. Tapos na ang lahat, ganun lang yun. Kaya wag kang mai-inlove sa akin, ganun ba? Ito pa mismo ang tumuloy sa kanyang sasabihin. Ngumisi ito ng mas malawak at nanlaki ang mga mata ni Yana nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Halos gahiblang buhok na lamang ang pagitan ng mukha nila. Baka ikaw pang mai-inlove sa akin, Miss Del Fuego. Ang lakas naman ng loob mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ha? Hindi ibig sabihin na ikaw ang napili ko, gusto na kita. Eh di walang problema. Kung wala eh di wala. Bakit ka umiiwas? Look at me when I'm talking to you, sweetheart. O baka nai-inlove ka na agad. Who told you? No way, Asher. Hindi ako ganun kadaling ma-inlove. Let's see about that. Ayusin mo na ang pera at ang kontrata mo matapos mong mag-almusal. No need. Tatalikod na sana siya para umalis nang marinig niya ang mariinitong utos. Sit down. Uupo ka't sasabayan mo kung kumain at ako mismo maghahatid sa'yo pa uwi. Hindi, buksan mo ang pinto at uuwi na ako. Ano ba? Halos mawalan siya ng hininga nang bigla siyang sakupin nito ng halik. Itinulak siya ng mariin sa pader at inilayot itinapon ng kanyang bag na hawak. Ipapaalala ko lang sa'yo, nandito ka pa sa lugar ko at gagawin ko kung ano ang gusto ko, Yana. Hindi ikaw ang boss dito. I am, sweetheart, kaya uupo ka at sasabay sa akin na kumain. O baka naman gusto mo, ikaw ang almusalin ko. Choose wisely, dahil oras na magkamali ka, hindi tayo mag-aalmusal dito, kundi sa kwarto. Nawalan siya ng sasabihin, hindi siya makagalaw. Tila napatigil siya dahil sa matinding titig nito na parang kayang hilahin at dalihin siya sa kahit saang gusto nito. Tumigil ang sasakyan ni Asher sa tapat ng mataas na gate ng kanyang mansyon. Bubuksan na sana niya ang pinto nang siya'y may maalala. Ibibigay ko sa iyo ang kontrata, just wait for it. Pahingi ako ng number mo. Ilang saglit na hindi sumagot ang lalaki. Tinitigan lang siya nito ng maigi hanggang sa lumingon ito ng diretso sa kanya. Amin ang cellphone mo. Seryosong utos nito sabay lahad ng malaki nitong palad.
Si Asher mismong nag-type ng sarili niyang numero bago ibalik ang cellphone sa kanya. Tatawagan kita. Hindi na muling nagsalita si Asher. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig nito may kapalit na milyon. Tahimik na tumalikod si Yana matapos isara ang pinto at agad ding humarurot paalis ang sasakyan ng lalaki. Habang naglalakad papasok ng malaking bahay, pakiramdam niya nangihina siya ng sobra. Bukod sa masakit ang buong katawan, masakit din ang ulo at ang gitnang bahagi ng kanyang hita dahil sa nangyari kagabi. Magandang umaga po, Ma'am Yana. Magandang umaga, Bert. Anong oras kang nakauwi kagabi? Hindi ako nakatawag sa'yo. May sinamahan lang akong kaibigan. 4:00 na po ng umaga, Ma'am. Nagtanong po ako sa bouncer. Sinabi nila na umalis na daw po kayo kasama ng isang lalaki. Sorry ha. Ayos lang po, Ma'am. Tumalikod na siya at dumiretso sa main door ng bahay. Doon naman, sinalubong siya ni Manang Susan. Magandang umaga po, ma'am. Ipaghahanda ko na po ba kayo ng almusal? Coffee na lang po, Manang. Sobrang sakit pa rin ang kanyang ulo, pero kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho kahit marami siyang nararamdaman. Naligo lang siya at nagbihis. Bumaba muli ng mag-aalas 8 na. Suot niya ang kulay maroon na damit na mermaid style. Hanggang itaas lang ng tuhod at may hati sa gilid, kaya kitang-kita ang maputi at makinis niyang hita. Masakit pa rin ang buong katawan niya, kaya uminom muna siya ng pain reliever para mawala ang kirot. May mahalaga pa naman siyang meeting kasama ang mga board members ng kumpanya ngayon. Ininom lang niya ang kape at agad ding umalis. Habang nasa biyahe papunta sa kumpanya, binuksan niya ang cellphone at hinanap ang numero ni Asher. Sweetheart? Natigilan na siya nang mabasa ang pangalang nakasulat sa kanyang phone book. Yun nga ang numero ng lalaki. Bakit, sweetheart? Talagang siraulo ang taong yun. Pakiramdam niya nagkamali siya ng pagpili kay Asher. Pero hindi niya ito mababawi dahil may nangyari na sa kanila. Nakakahiya naman kung maghahanap pa siya ng iba. Gayong kay Asher na niya isinuko ang sarili. Kailangan niyang panindigan ng naging desisyon. Lalo na't siya mismo ang lumapit at nag-alok ng ganitong kasunduan. Ang kailangan lang niya, panatilihing matatag ang sarili. Baby lang ang kanyang kailangan. Hindi siya mai-inlove sa lalaki, sisiguraduhin niya iyon. Tinawagan niya ang numero ni Asher para ma-confirm kung iyon nga ba talagang number nito. Anong ginawa niyo? Wala man lang nakakita sa hayop na yon. Napakarami ninyo. Pero bakit walang nakapansin na nakatakas na pala ang hostage? Lahat ng tauhan at kasamahan ni Asher ay napayuko nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa hawak nitong M16. Anong klaseng mga bantay bang nagbantay sa kanya? Sandali lang akong nawala pero nalihisan na kayo ng nag-iisang tao. Malakas at galit ang boses nito, parang leon na umaatungal dahil sa matinding galit. Sa gitna ng sigawan, biglang tumunog ang cellphone ni Asher. Walang ni isa sa mga tao sa paligid ang nangahas na tumingin o magsalita. Sinagot ni Asher ang tawag nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Walang kwenta! Sigaw pa nito habang idinikit ang cellphone sa tenga. Ano? Bakit ka sumisigaw? Anong walang kwenta? Sino? Ako? Baka ikaw ang walang kwenta dyan. Natigilan bigla si Asher. Napatingin pa ang lahat ng naroon nang marinig ang matapang na boses ng babae mula sa kabilang linya. Huwag mo kong sinisigawan, baka mapasama ka sa akin. Muling umalingaw-ngaw ang matinis at galit na boses ni Yana. Not you, hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Shut up! Ako ang kasalukuyang kinakausap mo. What the fuck? Hindi nga. Kita mo, minumura mo pa ako. Tumingin si Asher sa mga tauhan niyang nakayuko at nakita niyang bahagyang umiti ang mga ito dahil sa nangyayari. Ngayon lang siya nasigawan ng isang babae at hindi siya makasagot dahil sa sigaw nito. Get out! Baka mapatay ko pa kayong lahat. Ano? Sigaw ni Yana. Pwede ba manahimik ka? Hindi ikaw ang kausap ko. Sagot ka ng sagot dyan. Sa bagay, dalawa nga pala ang bibig mo. Buwisit talaga yung lalaking yun. Inis na sabi ni Yana habang ibinababa ang kanyang cellphone. Sakto lang din na tumigil ang sasakyan sa tapat ng kanyang kumpanya. Binuksan ni Bert ang pinto para sa kanya. At habang naglalakad papasok sa malawak na lobby,
Agad niyang tinawagan si Attorney Villago para maayos na agad ang kontrata para sa kasunduan nila ni Asher. Kailangan niya yun para siguraduhing legal, maayos at ligtas ang lahat ng mangyayari. Habang naglalakad, lahat ng empleyadong nadadaanan niya, yumuyukot bumabati sa kanya ng magalang. Tumatango lang si Yana bilang sagot sa bawat pagbati. Attorney, I need that contract later. Ayusin mo na agad ngayon. Yes, Ma'am Yana. Salamat. Napapangiwi siya sa tuwing gumagalaw ang katawan, lalo na kapag naglalakad o itataas ang kanyang braso. Pakiramdam niya parang may pumupunit sa pagitan ng kanyang hita sa bawat hakbang. Pero hindi siya pwedeng magpahalata. Baka kung anong isipin sa kanya ng mga empleyado at tauhan. Lucy, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Utos niya pagpasok sa opisina. Good morning, ma'am. Okay po, ma'am. Sagot ng kanyang sekretarya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, agad na bumungad ang malinis na mesa ni Lucy. Ang opisina ni Yana ay pribado at ang paligid nito ay gawa sa smart glass o privacy glass. Yung uri ng salamin na nagiging malinaw o malabo gamit lang ang remote control. Kaya kung gusto niya, nakikita siya mula sa labas at kung ayaw niya ay hindi. Ginagamit niya rin ito kapag may pribadong usapan na ayaw niyang marinig o makita ng iba. Kahit ni Lucy. Bukod sa kanyang sekretarya, walang ibang taong pwedeng pumasok dito nang wala ang kanyang pahintulot. 9 a.m. sharp po ang Board of Directors meeting, ma'am. Simula ni Lucy habang binabasa ang kanyang schedule. 10 a.m. naman po ang meeting niyo kay Mr. Rondario tungkol sa malaking construction project na kailangan ng simulan agad. 11:30 a.m. po ay meeting din po kay Mr. Roderick Valizor para sa isa pong malaking proyekto ng kumpanya natin sa Zambales. 1:30 p.m. naman po. Itinaas ni Yana ang kanyang palad para patigilin sa pagsasalita si Lucy. Uminom muna siya ng mainit na kape bago nagsalita. Half day lang ako ngayon, Lucy. Gusto kong magpahinga mamaya. Masakit ang ulo ko't buong katawan ko. Yes, ma'am. I understand po. Excuse me, ma'am. Babalik na po ako sa labas. Hindi na sumagot si Yana. Pagkalabas ni Lucy, huminga siya ng malalim. Masakit pa rin talaga ang pagitan ng kanyang hita at minsan pakiramdam niya. Nahihilo siya ng walang dahilan. Pero may mahalagang meeting siyang dadaluhan kaya kailangan niyang tumayo ng tuwid at ipakita na ayos lang lahat. Hinilot niya ang kanyang sentido habang nakasandal sa malambot na upuan at ipinikit saglit ang kanyang mga mata para makapag-relax. Ganito ba talaga kasakit pagkatapos gawin yun? Parang napunit talaga ang katawan ko. Ilang minuto lang siyang nagpahinga at mag-aalas 9 na nang tumayo siya para pumunta sa malaking conference room. Pagdating niya roon, naroon ng 12 miyembro ng Board of Directors kasama ang kani-kanilang sekretarya. Napuno agad ang malaking silid at lahat ay tumayo para bumati sa kanya. Naglakad lang ng tuwid si Yana hanggang makarating sa gitna ng mahabang mesa. Sa harap mismo ng malaking screen at projector, inilapag agad ni Lucy ang kanyang laptop sa mesa pagkaupo niya. Ang meeting ay naging simple lamang. Pinag-usapan lang ang kita at gastos ng kumpanya ngayong buwan, ang mga proyektong natapos at ang mga kasalukuyang ginagawa. Sa ganitong uri ng negosyo, matalas na isip, magandang diskarte at tapang ang kailangan para manatili sa tuktok. Paglabas niya ng conference, "Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo." Bungad agad ni Lucy pagbalik ni Yana sa opisina. "Sino?" Tanong ni Yana habang tumitingin sa loob ng kanyang pribadong silid. Nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatalikod sa sulok. Tumalikod na ulit si Lucy at bumalik sa kanyang trabaho sa labas, habang si Yana naglakad papasok sa kanyang opisina. Pero kapapasok pa lang niya, biglang may malalakas na braso na yumakap sa kanyang bewang at binuhat siya ng mabilis. Binuhat siya nito't inilapag mismo sa ibabaw ng kanyang malaking mesa sa opisina. "Asher, anong ginagawa mo dito?" Sinigawan mo ako sa cellphone kanina. Ngayon gawin mo ulit yun. Sinubukan niyang bumaba agad mula sa mesa, pero binuhat siya ulit nito at ibinalik sa dating pwesto. Subukan mong gumalaw at pagsisisihan mo ang gagawin ko. Binabalaan kita, Yana. "Anong akala mong ginagawa mo, ha?" Malakas na napadaing si Asher nang kagatin siya ni Yana.
Are you done biting me? Ngayon ako naman ang kakagat. Pero huwag kang magrereklamo kung ano ang kakagatin ko. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Yana at binigyan siya ng malakas na sampal. Pero sa halip na magalit, tumawa lang ng malakas si Asher. Isa pa't sisiguraduhin kong dito mismo sa office mo. Mabubuo ang anak na hinihingi mo. Mabuti na lang talaga't may tumawag kay Asher. Kaya umalis din ito makalipas ang ilang minutong pag-aaway nila. Nakita niya si Lucy na natigilan habang nakatayo sa tapat ng kanyang private office. May hawak itong mga papel at mukhang ibibigay ito sa kanya. Bumaba siya sa mesa. Ibinaba't inayos ang kanyang damit na umangat kanina. Tsaka siya sumenyas na pumasok matapos na makaupo sa kanyang swivel chair. Pahamak talaga ang Asher na yun. Muntik pa siyang mapahiya sa harap ng kanyang sekretary. Lucy, alamin mo nga kung sino si Asher. Sabi niya nang mailapag ni Lucy ang mga papel sa kanyang mesa. Yes po ma'am, sagot agad ni Lucy bago tumalikod. Pag-alis ni Lucy, nagsimula na ulit magtrabaho si Yana. Ang daming kailangang pirmahan, ang daming meetings at schedule na kailangang asikasuhin. Kailangan niyang matapos ang lahat ng gawain ngayong umaga para makapagpahinga siya ng maayos mamaya. Talagang hindi maganda ang pakiramdam niya at masakit pa rin ang katawan niya. Nang magtanghali, tumigil na siya sa pagtatrabaho. Kararating lang niya mula sa huling meeting para sa araw na ito. Nagpa siya siyang uuwi na muna para makapagpahinga. Ma'am Yana, excuse po. Tawag ni Lucy mula sa pinto. What is it, Lucy? Ma'am, wala po kong makitang kahit anong impormasyon o data tungkol kay Asher Santillano. Ikuha mo ko ng private investigator, Lucy. At sabihin mo sa kanya na tawagan ako agad kapag handa na siya. I have to go, Lucy. Yes, ma'am. Right away po. Hindi siya makapaniwalang walang makuhang impormasyon tungkol kay Asher. Dati lahat ng tao o pangalang ipinapahanap niya ay nakukuha agad ni Lucy ng walang kahirap-hirap. Bakit ngayon iba na? Mukhang may kakaiba talaga sa pagkatao ni Asher. Habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot, nakausap niya sa telepono si Bert. Papunta na raw ito. Hindi niya nasabi dito na uuwi siya ng maaga ngayong araw. Sige po ma'am, pupunta na po ako agad. Sagot ni Bert sa telepono. Ilang sandali na patingin-tingin siya sa buong paligid. May napansin siyang dalawang lalaki sa dulo ng parking lot, malapit sa exitway ng building sa dulo. Nang magtama ang tingin nila, agad silang umiwas, parang may hinihintay o may binabantayan ng palihimang mga ito. Hindi niya pa nakita ang mga mukhang yun noon at sigurado siyang hindi sila empleyado ng gusali. Sa itsura pa lang, parang mga taong bagong galing o nakalaya lang sa kulungan. Agad niyang tinawagan ulit si Bert pero hindi ito sumasagot. Bert, bilisan mo naman. Inis na sabi niya nang sa wakas, sagutin nito ang tawag. Nagsimula na siyang maglakad ng mabilis pabalik ng entrance ng building. Nang lingunin niya ang likuran, nakita niyang sumusunod na sa kanya ang dalawang lalaki. Mas binilisan niya pa ang lakad pero mas binilisan pa nila ang paglakad hanggang sa napilitan siyang hubarin ng kanyang estilito at tumakbo ng mabilis pabalik sa main lobby. Guard, tulong! May mga tao sa parking lot. Hinahabol nila ako. Puntahan niyo sila. Malakas niyang sigaw pagpasok. Ma'am, wala naman po kaming nakita o napansin na kahit sino doon. Sabi ng isa sa dalawang gwardya na lumabas para tumingin. So sinungaling ako? Gawa-gawa ko lang lahat to. Tumakbo ko't hinubad pa ang sapatos ko para lang magpapansin sa inyo. Hanapin niyo sila ngayon din. Opo ma'am, sige po. Hahanapin po namin agad. Napaisip na lang si Yana habang hinihintay silang bumalik. Sino kaya ang mga taong yun? At bakit sila biglang sumunod sa kanya? Ngayon lang nangyari ang ganitong bagay sa kanya at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tiningnan ni Yana ang CCTV footage na nangyari sa parking. Pero sabi nila, sira daw ang CCTV nung oras na iyon. At tinatawagan pa lang daw nilang mga tagapag-ayos. Halos sumabog sa galit si Yana sa maintenance team na dapat ay umayos sa mga ganitong bagay. Hanggang sa makauwi siya, mainit pa rin ang ulo ni Yana. Mabuti na lang at nakatulog siya pagdating sa bahay. Mag-aalas 6 na rin ang gabi nang magising ang dalaga. Una niyang tiningnan ang kanyang email at message, pero wala namang bagong mensahe. Sinabihan kasi siya ni Lucy na siya na munang mag-asikaso ng lahat ng trabaho at mensahe. Kaya siguro wala siyang natanggap na bago. Habang pababa siya ng hagdan,
Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Villago ang tumatawag. Yes? Naipadala ko na po ang kontrata sa email nyo, ma'am. Pakicheck na lang po kung ayos na ang lahat bago ko po ipadala sa taong gusto nyong pagbigyan. Sige, bukas ko na lang sasabihin sa'yo kung may kailangan pa akong idagdag o ibawas. Opo, ma'am. Magandang gabi po. Bumuntong hininga siya matapos ibaba ang tawag. Pero hindi pa siya nakakarating sa huling baitang ng hagdan, tumunog ulit ang kanyang cellphone. Lucy? Magandang gabi po, ma'am. Nakahanap na po ako ng magaling na private investigator. Ibibigay ko po bang numero niya sa inyo? Sige, ibigay mo at kakausapin ko siya agad. Opo, ma'am. Pagtapak niya sa sahig ng sala, inilibot niya ang kanyang paningin. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay. Nasa kanya na ang lahat. Manang, anong meron dito? Natigilan siya nang makita ang isang malaking bouquet ng red roses na nakapatong sa sofa. Ipinadeliver po yan dito, ma'am. Sabi ng nagdala, para daw po sa inyo. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang regalo na ganyan. Hindi naman niya kaarawan. Hindi rin naman Valentine's Day. At higit sa lahat, hindi siya mahilig sa bulaklak. Pero lumapit pa rin siya para tingnan ang maliit na card na nakapatong sa gitna ng mga bulaklak. Red roses for you, sweetheart. Peace offering for being harsh last night. Asher. Kumunot ang noo niya. May papuso pa talaga. Akala yata ng lalaking yun, madadala siya sa mga bulaklak na ganyan. Manang, itapon mo to agad at huwag kayong basta-basta tatanggap ng mga ganitong bagay o regalo. Hindi natin alam kung may halong kung ano yan. Sige na, itapon nyo na ho sa basurahan yan. Opo, madam. Sagot ni Manang. Tumalikod at dumiretso siya papunta sa kusina. Pero gulat na gulat siya nang makita pa ang 5 malalaking bouquet ng bulaklak ang nakapatong sa dining table. At bawat isa'y mas malaki pa sa nauna niyang nakita. Nang tingnan niya ang card, lahat iyon ay galing lamang sa iisang tao. Itapon niyo lahat yan! Imbis na kumain at kumalma, mas lalo lang siyang nainis. Lumabas siya agad at tinawagan ang numero ni Asher. Boss, baka pwedeng mula sa malayo na lang kami magbantay. Tumakbo po siya kanina eh. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Asher. Hindi ba yun mismo ang utos ko sa inyo? Ano bang ginawa nyo? Ihinabol po namin. Natigil ang pag-uusap nila nang biglang tumunog ang cellphone ni Asher. Ngumiti siya nang makita kung sino ang tumatawag. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na manahimik muna. Hoy! Next time, wag mo na akong padalhan ng bulaklak. Hindi mo ba alam na hindi ako mahilig sa mga ganyan? Kahit isang truck pa ang ipadala mo, itatapon ko pa rin yan. Huwag ka nang mag-abala. Napatingin si Asher sa kanyang mga tauhan. Lahat sila ay napayuko at pigil ang tawa. Anong gusto mo? Ang katawan ko? Ibabalot ko sa wrapping paper at ipapadala ko dyan. Subukan mo lang. Galit na sagot ni Yana. Ayaw mo ng bulaklak kasi ako ang gusto mo. Noted, sweetheart. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hintayin mo ako dyan at ibabalot ko ang sarili ko. Nagulat ang lahat ng tauhan na kanyang kasama. Bihira lang kasing tumawa si Asher. Laging galit at seryoso lamang. Subukan mo lang talaga. Huwag mo kong hinahamon, sweetheart. Baka magulat ka na lang. Maya-maya nasa tapat na ako ng kama mo na walang nakasuot ng kahit ano. Asher! Sigaw ng malakas ni Yana. Boss, nahuli na namin. Nasaan siya? Sa bodega, boss. Nagngangalit ang ngipin ni Asher nang tumalikod. Walang sagot, ni isang salita'y hindi lumabas sa bibig niya habang naglalakad papunta doon. Nakasunod sa likuran niya ang hindi bababa sa 10 tauhan. Lahat ay may hawak na baril na matataas ang kalibre. Bilang mafia lord, kailangan niyang maging kalmado sa kabila ng lahat. Pero minsan, talagang nasusubok ang kanyang pasensya. Lalo na kapag may demonyong sumusubok sukatin ang hangganan ng kanyang pagtitimpi. Bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Hindi mo sasabihin kung sinong nag-utos sa'yo na sundan si Miss Del Fuego? Muling umalingaw-ngawang malakas na sigaw ng lalaki nang ilubog ulit ang kanyang ulo sa loob ng isang drum na puno ng tubig. Sumagot ka! Pinatigil ni Asher ang ginagawa ng kanyang tauhan gamit ang senyas ng kanyang palad. Itinulak nila ang lalaking puno ng sugat at bugbog papunta sa sahig ng bodega. Nagsalita na ba siya? Tanong ni Asher sa malamig na boses. Hindi po, boss. Wala talagang sinabi kahit isa. Sagot ng tauhan.
Binunot ni Asher ang baril na hawak ng tauhan sa kanyang tabi at agad iyong ikinasa. Wag po, napag-utusan lang ako. Inutusan lang kami. Hindi ko talaga alam kung sinong nagutos. Wag po, maawa kayo. Talagang inutusan lang kami. Oo, balak sana namin siyang dukutin. Pero hindi namin alam na sa inyo siya, boss. Inutusan lang kami na kapag nakuha namin siya, bibigyan kami ng 5 milyong piso. Hindi namin alam kung si... Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin nang magkakasunod na malalakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Itapon niyo yan sa gitna ng dagat. Siguraduhin ninyong walang makakakita o makakahanap sa katawan niya. Yes, boss. Sabay-sabay na malakas na sigaw ng lahat ng tauhan. May nag-abot sa kanya ng malinis na tela para punasan ang kamay niya. Sundan niyo si Lozin. Mukhang siya talagang nagplano na dukutin si Yana. Huwag niyo siyang titigilan hanggat hindi niyo nakukuha ang lahat ng impormasyon mula sa kanya. Siya lang ang kayang gumawa ng ganitong bagay. Tumawag kayo sa mga tauhan ni Shadow. Alamin niyo kung anong balita sa paghahanap nila kay Lozin. Opo, boss. Gagawin namin agad. Pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan nang magsalita ulit ang kanyang tauhan. Boss, saan po kayo pupunta? Uuwi na. Pero boss, ito po ang bahay ninyo. Uuwi ako sa asawa ko. Sige po, boss. Lumingon pa si Asher sa likuran. Nakita niya ang iba pa niyang tauhan na nakahanda. Sumunod kayo sa akin. Kailangan ni boss ng convoy. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Dito lang kayo at bantayan ang lahat ng galaw ng kaaway natin. Gawin niyo ang lahat ng inutos ko. Babalik ako bukas ng umaga. Mayroon lang akong kailangang asikasuhin. Nagkatingin na ng lahat ng tauhan ni Asher. Alam na nila agad kung anong aasikasuhin ang tinutukoy niya. Yung tungkol sa wrapping paper na regalo na sinabi niya kay Yana kanina. Pumasok na po kayo sa loob, ma'am. Mahamog na po't malamig dito sa labas. Sabi ni Manang Susan. Medyo nagulat pa si Yana nang marinig ang boses nito mula sa kanyang likuran. Mag-aalas 9 na ng gabi pero hindi pa rin siya inaantok. Sige, Manang. Kayo rin magpahinga na. Papasok din ako maya-maya lang. Nakatitig lang siya sa madilim na langit na punong-puno ng maliliit at nagniningning na bituin. Napakaganda talaga ng langit. Bumuntong hininga muna si Yana. Akmang iinumin na sana niyang natitirang alak nang biglang may isang kamay na mabilis na hinablot ang baso mula sa kanyang palad. Shh! Huwag kang sisigaw. Nanlaki ang mga mata ni Yana nang makarinig ng malalim na boses sa kanyang likuran. Paano ka nakapasok? Ano ba? Sabay tulak niya rito. Tumawa si Asher ng mahina. Ayaw mo ng bulaklak, di ba? So, narito na ako. Ma'am, ano po ang... Ngunit sa takot niyang makita ni Manang si Asher, itinulak niya ito sa likod ng hardin. Nasa main door si Manang Susan. Tumambling ang lalaki ng matumba sa santan flower. Tawang-tawa siya nang makitang gumulong ito roon patungo sa likod ng santan. Wala, Manang, sige na, magpahinga na po kayo. Umalis ka na. Matapos mo akong itulak sa halaman. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na pumunta ka dito, ha? Sa ganitong oras pa ng gabi? Aba, malay ko ba kung kailangan mo na naman ako? Umalis ka na. Ayokong magalit ngayon. Asher, kagagaling ko lang sa sakit ng ulo tapos nandito ka? Para ano? Pasakitin na naman ang ulo ko? Tsaka di ba sabi ko ako ang tatawag sa'yo? Habang paakyat ng hagdan, ay panay ang kanilang sagutan. Mahina lang naman yun para hindi marinig ng mga kasambahay na may ibang tao sa loob. Sige na, lumabas ka na. Nasa tapat na siya ng pinto ng kanyang silid nang lingunin niya muli ito. At pwede ba magdamit ka? Hindi ako naaakit sa katawan mo. Talaga ba? Ilang sandali pa, nakarinig si Yana ng yabag ng paa mula sa hagdan. Mahina lang yun, pero rinig na rinig niya, lalo at wala nang ingay sa buong kabahayan maliban sa kanila ni Asher. Hawak ni Yana ang braso ni Asher, habang ang kabilang kamay niya ay nakatakip sa bibig nito. Nakaharap lang sa kanyang lalaki nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Muli itong kumatok at dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabilis silang lumipat sa likod ng pinto. Hila-hila niya pa rin si Asher hanggang makarating doon. Gumalaw ang lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang ilipat siya nito sa likuran nito. Sumilip si Asher. Hawak ang kung anong bagay na hindi niya maaninag ng maayos dahil sa dilim ng paligid. Pero may kaunting liwanag ng buwan na pumapasok mula sa malaking bintana.
Dahil ang floor-to-ceiling curtain ay medyo nahawi, kaya nagkaroon ng puwang para pumasok ang liwanag mula sa labas ng bahay. Hindi alam ni Yana kung anong nangyayari, pero nang lumabas si Asher mula sa likuran ng pinto, nakarinig siya ng sunod-sunod na kalampag at ingay. Nagmadali na lumabas si Yana mula sa likod ng pinto at binuksan agad ang ilaw. Gulat na gulat siya nang makita ang isang lalaking nakasuot ng bonnet. Parang nawala na ng malay at nakahiga sa sahig. Mabilis na hinugot ni Asher ang bonnet na nakatakip sa mukha ng lalaki. Sino yan? Bakit may hawak siyang patalim? Kasama mo ba yan? Natatakot pero inis pa rin niyang tanong. Seryoso ka ba? Malamang hindi. Baka stalker mo yan. Aray! Kinagat niya ng malakas ang braso ng lalaki. Bakit? Malay mo stalker mo talaga yan. Gago ka ba? May hawak siyang patalim. Killer siguro yan. Hahakbang na sana siya papalayo nang hawakan siya ni Asher sa braso. Saan ka pupunta? Tatawag ako ng pulis. Ako nang bahala. Dito ka muna manatili. Nagulat pa si Yana nang hilahin siya ni Asher palabas ng kwarto at inilipat sa kabilang silid. Teka, iiwan mo ko ditong mag-isa? Natatakot ka ba? Akala ko ba gusto mo na akong pauwiin kanina pa? Hindi pwedeng iwanan mo ko dito kung may taong gustong… Dito ka lang muna. Aayusin ko lang muna to. Don't worry, hindi naman ako aalis. Babalik agad ako. Napaiwas ng tingin si Yana nang kindatan siya nito. Isinara niya ang pinto matapos nitong lumabas. Pumunta kayo dito sa Del Fuego Mansion. Utos ni Asher sa kausap sa cellphone. Okay, boss. Si Asher na mismo ang tumulong na buhatin at ilabas ang lalaking nawala ng malay. Nagulat pa ang gwardiya sa bahay kung saan galing si Asher at ang dala nito. Pero dahil kasama na rin ang ibang tauhan ni Asher na kararating lang, parang natakot at tumahimik na lang ito nang makita ang mga baril na hawak ng mga tauhan. Paaminin niyo siya. Ako nang mag-aayos ng lahat bukas. Utos pa ni Asher. Pag-alis na mga tauhan niya kasama ang dala nilang lalaki, bumalik siya sa loob ng compound. Mag-ikot kayo ng maayos. Huwag kayong nakatunganga lang dyan. Opo, boss. Mabilis na sagot ng gwardya. Tumadalas na talaga ang mga ganitong pangyayari. Mukhang nakabantay sa galaw niyang mga kalaban. Hindi niya na ito pwedeng ipagwalang bahala. Paano kung wala siya dito ngayon? Ano nang nangyari kay Yana? Hoy! Bakit ang tagal mo naman? Naputol ang malalim na pag-iisip ni Asher nang may mabilis na kumapit sa kanyang braso. Namiss mo ba ako agad? Saglit lang naman akong lumabas. Hinila niya ito patungo sa guest room. Uuwi na pala ako. Teka, talagang iiwan mo ko mag-isa dito? Matapang ka, diba? At diba kanina pinapaalis mo ko? Sino ba kasi yung lalaking yun kanina? Stalker mo nga. Asher, hindi ako nagbibiro. Sa tingin mo ba nagbibiro din ako sa'yo? Tatawag na lang siguro ko ng… No need. Ako nang bahala sa lahat, matulog ka na. Sasamahan mo muna ako, pwede ba? Okay, but… Ano na naman? Balaho ng dalaga habang nanlilisik ang mata. Magsasalita sana si Asher pero pinigilan niya na lamang dahil sa ingay ng babae. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga din, manang. Sagot ni Yana habang pababa ng hagdan. Walang humpay ang pagtingin at paglibot ng kanyang mata sa buong paligid. Wala na nga si Asher. Anong oras kaya ito umalis kagabi? Hindi niya man lang namalayan. Habang hinihintay siya nitong makatulog kagabi, nakadungaw ito sa bintana ng guest room. Pagkagising niya wala na ito doon. Mukhang umalis din ito nang makita nitong nakapikit na siya. May problema po ba, madam? Tanong ni Manang nang mapansin ang kanyang kilos. Wala, manang. Habang kumakain, hindi pa rin mawala sa isip ni Yana ang lalaking pumasok sa kwarto niya kagabi. Ano kaya ang ginawa ni Asher sa taong yun at bakit ayaw nitong magsumbong sila sa pulis? Kailangan talaga niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Asher at kung bakit may hawak itong baril. Hanggang sa makarating siya sa opisina, ang pangyayari pa rin kagabi ang laman ng kanyang isipan. Ma'am Yana, nandito na po ang private investigator na pinapunta ninyo. Bungad ni Lucy habang sumisilip sa pinto ng kanyang opisina. Sige Lucy, papasukin mo. Maya-maya lang, pumasok ang isang lalaking matangkad, gwapo at matipuno. Saglit siyang natigilan, parang kontrabida sa mga pelikulang tindig at itsura. Pero in fairness, gwapo.
pero hindi siya naaakit sa ganitong uri ng muka. Sa totoo lang, gusto pa rin niya si Asher. Bigla niyang ipinilig ang ulo para mawala ang kaisipang iyon sa kanyang isip. Bakit laging napapasama at napapasok sa isip niya si Asher? Good morning, Miss Yana Del Fuego, right? Natigilan siya sa paraan ng pagsasalita nito. Parang taong mataas ang estado at kailanman hindi yuyuko o magpapasakop sa kahit sino. My name is Lozin Evanzilo. At your service. Kilala mo ko? Inabot nito ang kamay niya para makipagkamay. Pero imbis na hawakan lang ito, idinikit nito ng diretso sa labi nito ang likod ng kanyang palad. Ikaw ang private investigator na kinuha ni Lucy? Yes, I am. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Bukod sa gusto mong malaman ang tunay na pagkatao ni Asher Santillano. Kumunot ang noo ni Yana. Paano nito nalaman ang tungkol dun? Sinabi ba ni Lucy sa kanya? Gusto mo ba talagang malaman kung sino at ano ang tunay na pagkatao ng lalaking to? Tanong nito, sabay tampal ng malakas ng litrato ni Asher sa ibabaw ng mesa. Nagulat siya. Hindi lang ito presko, mukhang mayabang din kung tumingin at ngumiti. Basta gawin mo lang ang inutos ko at makibilisan dahil kailangan ko yan agad. Okay. Parang hindi siya komportable sa paraan ng pagtingin at pagsasalita nito. Pagkaalis ng lalaki, tinawag niya si Lucy. Saan mo nakilala at nakuha ang taong yun? Bale, tumawag po siya kahapon, ma'am. Sinabi niyang siyang isang lisensyadong private investigator at nakita ko rin po ang kanyang opisyal na ID at badge. Nakita ko rin ang kanyang mga nakaraang trabaho, kaya kumbinsido po ko na magaling siya at mapagkakatiwalaan. Tumangulang si Yana at bumalik sa kanyang trabaho. Pero habang abala siya sa paggawa, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Hi sweetheart, kumain ka na ba? Mula kay Asher ang message. Hindi niya ito pinansin at itinuloy lang ang ginagawa niya. Pupuntahan kita dyan. Huwag mo akong istorbohin. Ang dami kong trabaho, Asher. Tutulungan kita para matapos ka sa mga trabaho mo. Sa sobrang inis, pinatay na lamang niya ang cellphone at maya-maya lang may kumakatok sa pinto. Sandali lang, sino ba yan? Pero lalo pa siyang nagulat nang saluhin agad ni Asher ang pinto pagkabukas niya. Napanganga siya sa gulat. Pabuka pa lang ang bibig niya nang itulak siya agad ni Asher pabalik sa loob ng banyo at isinarado ng mabilis ang pinto. Ano bang ginagawa mo? Ano bang nangyayari? Ano ba? Listen, huwag mong ituloy ang inutos mo sa private investigator na kinuha mo. Dahil kung hindi, magkakagulo dito mismo sa kumpanya mo. I assure you that, hindi mo alam kung sino ang kausap mo at kung ano ang kayang gawin ng taong yun. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong mukha ni Asher. Seryoso, matigas at puno ng galit na pinipigil lamang. Bakit naman? Anong pakailan mo doon? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Kung ayoko. Ayaw mo ba? Umiling siya bilang sagot at gulat na gulat si Yana nang bigla niyang supilin at takpan ng bibig ni Asher ang kanyang labi. Ma'am Yana? Ma'am, nasa CR ka pa po ba? Tanong ni Lucy. Magsasalita pa sana siya, ngunit biglang may ginawa si Asher. Oo, nandito pa ako. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Oo nga, lumabas ka na doon. Nandyan na po pala kayo, ma'am. May pumunta po dito kanina, si Sir Asher po, pero hindi ko na po nakita baka umalis na po siya. Hayaan mo na, Lucy. Sagot ni Yana. Pagtalikod ng sekretary, tsaka lang lumabas si Asher mula sa banyo. Sira ulo ka talaga. Sabi ni Yana na halos mapikon na habang tumatawa ang lalaki. Umalis ka na nga dito. Singhal niya pero hindi man lang ito natitinag. Umupo lang ito sa sofa at isinandal ang ulo sa sandalan. Ilang sandali ay tumahimik ang paligid. Tiningnan niya ng mabuti si Asher. Mukhang tulog na ito. Habang nakaupo sa kanyang swivel chair, paminsan-minsan ay sumisilip siya kay Asher sa sofa. Tulog na kaya ito? Nakapikit kasi siya. Sino ba kasi talaga ang taong to? At anong sinasabi nito kanina? Hindi niya maintindihan. Natigilan si Yana. Ngayon lang niya natitigan ng matagal ang lalaki. Makapalang kilay na parang inayos para maging ganoon ka-perpekto. Mamula-mula ang kanyang mga labi at perpekto ang hugis ng kanyang ilong. Pero naputol ang pag-iisip ni Yana nang kumatok si Lucy. Ma'am,
Saglit na natigilan si Lucy nang makita ang lalaking nakaupo sa sofa. Nagtataka ang mukha nito habang nakatingin kay Asher. Nandito po pala siya. Saan po siya dumaan, ma'am? Sa pinto. Saan pa ba dapat, Lucy? Kasi po, hindi na lang niya itinuloy ang sasabihin at pumasok na lamang kahit halata pa rin ang pagtataka sa muka habang papalapit sa kanya. May meeting po kayo ngayong 10 a.m. ma'am. Tumawag din po si Mr. Saavedra kung matutuloy daw po ba. Sabihin mong oo. Saan daw ba gaganapin yun? Sa Shangri-La Restaurant daw po. Sige, tara na Lucy. Nauna nang lumabas si Lucy habang mabilis na nag-ayos ng sarili si Yana bago kinuha ang kanyang maroon na bag na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Lalabas na sana siya nang biglang may humawak sa doorknob. Paglingon niya, nakita niyang si Asher na seryosong nakatitig sa kanya. San ka na naman pupunta? Sasamahan kita. Hindi ko kailangan ng bodyguard, Asher, kaya pwede ka nang umalis. I'm not your bodyguard, sweetheart. I'm your soon-to-be husband and the father of our triplets. Napaiwas ng mata si Lucy nang marinig ang sinabi ni Asher. Mauna na po ako sa labas, ma'am. Nakita mo na? Kailan ka pa naging ganyan kadaldal, ha? Nang matikman kita, sweetheart. Napanganga na lang si Yana at nag-iwas ng tingin. Habang nasa daan, tahimik lang si Yana. Nakatabi niya si Asher at inabala na lang niyang sarili sa pagtingin sa kanyang cellphone. Nasa harap naman ang sekretary niyang si Lucy, katabi ang driver niyang si Bert. Malapit lang naman ang Shangri-La sa opisina, kaya ilang sandali lang makakarating na rin sila. Pero biglang nagising ang pagiging alerto ni Asher nang may mapansin sa likuran nilang sasakyan. Bahagya itong tumingin sa salamin sa gilid at agad na binunot ang kanyang baril nang makita ang mga kalaban. Hawak niya ang baril sa kaliwang kamay habang mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Yana. Asher, anong nangyayari? Sigaw ng dalaga pero hindi ito sumagot. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Dahil kung mananatili sila sa loob, siguradong hindi sila makakatakas sa bigat ng trapiko. Ma'am! Sigaw ni Lucy at Bert pero hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Asher. Mula mismo sa gitna ng kalsada, hinila niya ang dalaga kahit na patuloy itong nagpupumiglas. Pero nang marinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril na umaalingaw sa paligid, napasigaw na lang si Yana sa sobrang takot. Paglingon ni Asher, nakita niyang hinahabol na sila ng mga lalaking armado. Tumakbo sila ng mabilis patungo sa gilid ng kalsada. Nakipagsiksikan sa mga taong naglalakad paruot parito. Pero nang marinig ng lahat ng mga putok ng baril, biglang nagkagulo at nagsigawan ng bawat isa. Hindi lang dalawa ang humahabol sa kanila. Ilang sandali pa, sunod-sunod na lumabas ang marami pang ibang lalaki sa magkabilang dulo ng iskinita. Halos 10 sila. Lahat ay armado at nakatutok ang mga baril sa kanilang direksyon. Pero hindi man lang nagpakita ng takot si Asher. Mabilis siyang kumilos, parang hangin lang sa bilis ang galaw nito. Sa isang iglap, yumuko siya ng mabilis para iwasan ang mga bala na dumaan sa ibabaw ng kanilang ulo. Sabay putok ng hawak niyang baril. Tumpak ang bawat tira niya. Tumama mismo sa katawan at binti ng mga kalaban. Sa bawat pakawalan niya ng bala, may natutumbang kalaban. Manatili ka sa likuran ko, Yana. Asher, ano bang nangyayari? Diyan ka muna. Hindi nagtagal, naubusan ng bala ang baril niya. Pero bago pa man makalapit ang mga kalaban, mabilis siyang humugot ng isa pang baril mula sa kanyang bewang. Sa bilis ng kanyang kilos, parang walang kahirap-hirap pa rito ang makipagbarilan sa napakaraming kaaway. Tara na, sigaw niya at hinila ulit si Yana patungo sa kabilang labasan. Habang tumatakbo, paminsan-minsan ay lumilingon siya at nagpapaputok para pigilan ng mga humahabol. Paglabas nila sa iskinita, nakita nila agad ang itim na sasakyan. Agad itong binuksan ng tauhan ni Asher. Itinulak muna niya ng marahan si Yana papasok bago siya sumunod at isinara agad ang pinto. Mabilis na pinaharurot ng driver ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Huminga ng malalim si Asher habang ibinababa ang hawak na baril. Tiningnan niya si Yana na nakaupo sa tabi niya. Mukhang gulat pa rin sa nakita. Ligtas na tayo. Sino ba kasi sila? Bakit kanila hinahabol? Sino ka ba? Ano ba talaga ang totoo mong pagkatao? Hindi ako ang gusto nila. Ikaw ang gusto nila, Yana. Ano? Wala akong kaaway. At ikaw ang may baril. Bakit ka may baril?
Simula ng gabing lumapit ka sa akin, may kaaway ka na. Baliw ka ba? I think I am. Ikaw ba hindi? Ang kalmado lang ng boses ni Asher, pero si Yana, para nang puputok ang ugat sa leeg nito. Ano bang nangyari? Umamin ka nga. Mamamatay tao ka ba? Kakasabi mo lang ng baliw, tapos ngayon mamamatay tao na kaagad. Hindi ba pwedeng ayaw lang kitang mamatay? Aanakan pa kita ng 12 kaya hindi ka pa pwedeng mamatay. Sayang ang pera kung hindi ko makukuha. At ikaw kung hindi ko mabubuntis. Adik ka ba? Addicted to you, sweetheart? Bigla niyang hinila ang kamay nitong hawak. Teka, saan mo ko dadalhin ha? Hindi siya sinagot ni Asher. Asher, ano ba? Bakit tayo lumiko? Saan ba tayo pupunta? Ibaba niyo ako. Bababa ako. May meeting pa ako't hindi ko alam kung nasaan si Lucy at ang driver ko. Ibaba mo ako, Asher. Diretso. Seryoso nitong sabi. Hinawakan ni Yana si Asher sa braso. Itigil niyo. Hindi ko alam kung ano bang nangyari dito. Pero wag mo kong idamay sa kung anong kaguluhan sa buhay mo, Asher. Sagutin mo nga ako, Asher. Ano ba talagang nangyayari? Bakit may mga baril ka? Bakit may mga baril ang kasama mo at may mga putukan? Sino ka ba talaga, ha? Hindi mo ba inalam kung sino ko? Bago mo ko nilapitan? Napaiwas siya ng tingin. Kasalanan din naman niya. Pero pwede pa siguro niyang ayusin. Siguro babayaran niya na lang si Asher kahit hindi na siya mabuntis at hindi na itutuloy ang kontrata. Oo, gusto niyang mabuntis pero hindi ang mamatay. Dahil mukhang hindi ordinaryong tao ang kanyang nakilala. Ibaba mo ko. Kung hindi mo sasabihin kung sino ka, ibaba mo na lang ako. Babawiin ko na lahat ng sinabi ko. Ibibigay ko ang kalahati ng 20 milyon kahit wala ng baby. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa kahit anong bagay. Kaya please lang ibaba mo ko. Mafia Lord, I am Mafia Yana. At yung Lozi na nagpakilalang PI, hindi siya totoong private investigator dahil kaaway ko siya. Gusto kanyang makuha. Gusto kanyang ipapatay. Saglit na natigilan si Yana. Bahagya siyang huminga ng malalim dahil parang nawalan siya ng hangin sa narinig. Anong kasalanan ko? Bakit niya ako papatayin? I am just a businesswoman, Asher. At wala akong tinatapakang tao. Wala akong kaaway. At lalong wala akong inaaway na kahit si... Gusto kanyang patayin para makaganti sa pagpatay ko sa girlfriend niya. Ano? Bakit? Boss, nandito na tayo. Magtatanong pa sana siya nang lumiko ang sinasakyan nila. Papasok sa kakabukas na napakataas na itim na gate. Maya-maya'y tumigil ang sasakyan sa gitna ng malawak na bakuran. Sumunod siya kay Asher. Sabihin mo, ano bang mafia? Mga kriminal ba kayo? Mga mamamatay tao? Mga nagbebenta ng... Hindi. Hindi ito lumilingon sa tuwing sumasagot sa kanya. Ipaliwanag mo sa akin lahat dahil hindi ko naiintindihan. Asher! Sa lakas ng boses niya, umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan. Magsalita ka, sumagot ka. Ngunit biglang nanlamig ang buong katawan niya at gumuhit ang matinding takot sa puso ni Yana nang makarinig ng sunod-sunod na hiyaw, mga hiyaw ng puno ng sakit, parang boses ng taong nagmamakaawang tama na at tumigil na. Lumapit siya sa lalaki. Sino yan? Ano bang nangyayari? Natatakot na siya kay Asher, lalo na sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi pa rin ito sumasagot. Nagulat na lang siya nang hilahin siya nito palabas ng bahay. Malakas marahas at mabilis ang paghatak nito sa kanya. Hanggang sa tumigil sila sa tapat ng isang pinto. Mas malinaw na naririnig niya ang sunod-sunod na sigaw mula sa loob noon. Pagbukas ni Asher ng pinto, napasigaw si Yana sa takot at napayakap na lang ng mahigpit sa katawan ng lalaki nang makita ang laman ng kwarto. May isang lalaki doon na hinahagupit ng latigo. Duguan ang buong katawan at nagkalat ang dugo sa lahat ng sulok ng silid na yun. Oo, aamin na si Boss Losin. Natigilan si Yana at dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng loob ng kwarto. Sabihin mo sa kanya, sigaw ni Asher. Si Boss Losin ang nagutos na ipapatay ka, ma'am. Ito yung lalaki sa kwarto niya kagabi. Alam niya dahil sa tattoo sa braso nito. Umiiyak ang lalaki at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Tama na! Sigaw ni Yana habang umiiyak. Kung alam ko lang na ganito ka pala, sana hindi na lang ako nakipag-deal sa'yo. Sana hindi na lang. Binabawi ko na. Ayoko na, Asher.
Sa tingin mo ba papayag ako? Kung saan baliw na ako sa'yo, doon mo pa babawiin. Hindi, walang magbabawi. Akin ka at magiging akin ka habang buhay, Yana. Sa ayaw o sa gusto mo. Kasalanan mo rin naman eh. Kung hindi mo ako nilapitan, hindi sana ako naging ganito. Napigilan ko pa ang sarili ko. Pero dahil sa'yo, tuluyan na akong nabaliw. Ano? Sabihin na nating nagdadalawang isip pa sana ako nung una sa bar. Pero lumapit ka at parang pagkain na lumapit sa manok. Ano bang gagawin ng manok? Tutukain at aangkinin, sweetheart. Halos paos na bulong nito na nagpatulala sa kanya. Lucy, kamusta sa opisina? Ayos naman po. Nasaan po kayo, mama? Nagbabakasyon. Baka sa susunod na linggo pa ako makabalik dyan, Lucy. Please inform them. Tatawagan ko na lang muna si Tito Rafael para siya munang humawak sa kumpanya pansamantala. May nangyari po ba? Yung nangyari po kahapon, okay lang po ba kayo, ma'am? Nanginginig ang boses ni Lucy. Ramdam ni Yana ang kabaruon. Okay lang ako. Magbabakasyon lang muna ako, Lucy. I-update kita kung kailan ako eksaktong babalik, okay? Ano po kasi, gusto tong malaman ng board kung nasan po kayo, mama. Inagaw ni Asher ang cellphone mula sa kanya. Nice try, Lozin, pero hindi ako pinanganak kahapon. Tsaka nito itinapon ng cellphone sa teres. Ano bang problema mo? Narinig mo, di ba? Si Lucy ang kausap ko. Paano naging si Lozin yun? Sa tono ng boses ng sekretarya mo, alam kong may nakatutok na baril sa kanya. Hindi mo ba napansin ang pagpupumilit niyang malaman kung nasan ka? Sa panginginigat ka ba ng boses niya? Dapat alam mo yan dahil ikaw ang boss niya. Napaiwas siya ng tingin. Hindi na rin niya ito sinagot pa dahil wala ring saysay kahit makipagtalo siya rito. Nasa Batangas sila at hindi niya alam kung saan eksakto dahil nakatulog na siya sa biyahe bago pa man sila makarating dito. Simula nung umamin si Asher sa kanya, hindi na siya nito tinatantanan. Kaya kailangan niyang kontakin ang lahat ng taong kailangan niyang bigyan ng paliwanag kung bakit bigla siyang nawala. Baka nag-aalala na sila. Tumalikod si Asher. Hindi na lang niya ito inintindi. Lalo na at naiinis pa rin siya at natatakot sa mga nalaman. Sinabi na rin niya sa abogado na wag nang ituloy ang kontrata dahil hindi niya na ito tatapusin. Ayaw niyang maging kaugali ng magiging anak niya kung sakali man ang taong ito. Sa bawat araw na lumilipas sa isla, unti-unting napapawi ang mga alalahanin ni Yana. Hindi niya na napapansin ang paglipas ng araw, oras at linggo. Para siyang naging taga-isla sa isang iglap. Noong una pa lang siyang dumating, gusto niyang isumpa si Asher. Pero ngayon, unti-unti niya nang nakikita ang ganda ng lugar. Ang islang ito ay malayo sa kabayanan. Kailangan pa nilang sumakay ng speedboat bago marating ang lugar. Napakaganda dito. May sariling rest house at resort si Asher at doon sila namamalagi. Isla Verde, yun ang pangalang madalas niyang marinig. Maraming turista ang pumupunta rito dahil sa saganang dagat rito. Habang naglalakad si Yana sa dalampasigan, bigla siyang natigilan nang makitang maraming taong nagkukumpulan sa di kalayuan. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang lalaking nasa gitna ng atensyon, si Asher, sa gitna ng lumalagablab na apoy. Nakaporma ng tuwid at matikas si Asher, ibang-iba sa nakasanayan niyang makita, ang laging seryosong tao. Sa ibabaw ng kanyang ulo ay nakatimbang ng perpekto ang isang kandila. Hindi man lang gumagalaw o tila ba nakadikit ito doon. Sa bawat palad naman ay may hawak din siyang nag-aapoy na ilaw. Dahan-dahan at may lubos na pag-iingat ang bawat galaw niya. Gumagalaw ng paikot ng may liksi, yumuyuko ng bahagya at umiikot ng buong katawan nang hindi man lang natatapon ng mga ilaw. Ang liwanag mula sa mga kandila ay sumasayaw din kasabay niya. Nagpalakpakan at naghiyawan ng mga tauhan nito. Ngunit biglang tumigil si Asher sa ginagawa nang masulyapan siya nito sa di kalayuan. Tumalikod si Yana at humakbang palayo. Namamangha siya sa galing nitong sumayaw. Malamig at mahamog na. Bakit nandito ka pa? Maya-maya ay may ipinatong ito sa kanyang ulo. Nang lingunin niya si Asher, nakahubad na ito sa itaas at ang suot nitong polo ang inilagay sa ibabaw ng kanyang ulo at balikat. Magaling ka palang sumayaw. Practice lang yun.
Pero mas magaling ako sa ibang sayaw. Yun lang hindi na pandango ang tawag. Ano naman? Sayaw sa ibabaw ni Yana. Aray! Sigaw niya nang hampasin niya ito ng hawak niyang maliit na patpat. Mas magaling akong umindayog. Lalo na kapag, alam mo na sweetheart. Bastos ka talaga. Tumawa ulit ito. Hindi na pinansin ni Yana. Bastos ba ang nagsasabi ng totoo? Tumigil ka na. Pwede bang sumeryoso ka naman kahit minsan? Kailan ba ako nagbiro? Lahat naman ng sinasabi ko ay totoo, sweetheart. Walang naging contact si Yana sa Maynila dahil ang cellphone niya winasak ni Asher. Pero mukhang hindi na rin namalaya ni Yana na nagugustuhan na pala niya ang mga bagay na halos hindi niya naranasan noong siya'y nasa Maynila. Minsan sa isang linggo o 2 beses sa loob ng linggo kung umalis si Asher sa isla. Pero bago pa man ito umalis ay may mga tauhang nagbabantay sa kanya. Hindi nga siya makapaniwala na ang Asher na nakilala niya sa bar noon ay isa palang mafia. Ngayon ay wala si Asher. Kaya sa tuwing lalabas siya ng resort ay nakasunod sa likuran niya ang hindi kukulang sa 10 katao. Madalas ay napapansin niya ng may iilang tao ang napapaiwas at napapatingin sa kanila dahil sa tindig ng kanyang mga bantay. Ganito ang takbo ng buhay niya mula noong mapunta siya sa lugar na ito, 1 buwan na ang nakalipas. Pwede bang sa malayo na lang kayo? Sita ni Yana sa mga tauhan ni Asher. Hindi sumagot ang lalaking makapalang balbas at nakasuot ng maitim na salamin sa mata. Medyo lumayo naman sila ng kaunti. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang may makita siyang nagbebenta ng Indian mango. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Kuya, magkano po to? 10 po itong nabalatan tapos 15 naman po kung may kasama namang alamang ma'am. Kinapa niya ang bulsa ngunit wala pala siyang dalang pera. May barya po ako dito ma'am. Ito po muna ang gamitin ninyo. Ayoko niyan. Yung pera ko doon sa resort ang gusto ko. Kunin mo at yun ang gagamitin kong pambayad. Ayos lang po ma'am. Ito na lang po muna. Sabing yung pera ko doon ang kunin mo eh. Ayoko nga niyan. Gusto ko, ako mismo magbabayad gamit ang sarili kong pera. Ayoko ng pera nyo. Gusto ko yung nasa bag ko. Kunin mo at dalhin mo dito. Kasi po ma'am. Ngunit nataranta ang lalaki nang biglang tumulo ang luha ni Yana. Ilang minuto ang lumipas, hinihingal na dumating ang tauhan ni Asher at huminto sa tapat ni Yana. Bitbit nito ang pitaka. Nang makabili, bitbit ng kanyang tauhan ng mga Indian mango. Pero dahil sa tindi ng init ng araw, tumigil sila at sumilong sa isang maliit na kubo sa gilid ng dagat. Tinawag sila ni Yana na nauna nang nakaupo roon. Habang kumakain siya, nakatitig lang sa kanya ang mga tauhan. Halatang namamanghat nakakaramdam ng asim kahit nakikita lang nila ang kanyang kinakain. Kainin niyo yan, ubusin niyo at walang ititira kahit balat man lang ah. Ayaw niyo ba? Medyo garalgal na ang boses ni Yana kaya nagpaunahan na silang lahat na damputin ang mga prutas at isa-isang kumain. Marunong ba kayong sumayaw ng pandango? Nagkatinginan silang lahat at sabay-sabay na umiling. Pero para bang batang inagawan ng candy ang reaksyon ni Yana. At muli itong nalungkot. Tawagan niyo na si Boss Asher. Bilisan niyo, Bogart. Rinig na rinig niyang sigaw ng isa sa kanila. Gago, sumayaw na kayo. Bulong naman ng isa pa. So ayaw niyo ba? Halos sabay-sabay silang napakamot sa batok at humarap sa kanya. Sige na. Gusto ko yung gaya ng sayaw ni Asher nung nakaraang linggo. Mas maganda sana kung nakangiti kayo habang sumasayaw. Ma'am, hindi naman kami marunong sumayaw. Sa tuwing may magsasabing hindi sila marunong, lalong nalulungkot at naluluha si Yana. Kaya sa huli, napilitan silang sumayaw. Boss, maawa ka naman boss. Kami na lang ang utusan mo pabalik sa Maynila. Ikaw na lang dito, boss. Biglang napalingon si Yana nang marinig ang sinabi ng isang tauhan. Nang makita niyang lalaking hinahanap-hanap niya, tumalon siya palapit dito. Mabuti na lang at maagap si Asher at agad siya nitong nasalo. At bago pa man makapagsalita o makagalaw si Asher, isang malakas at mahigpit na kagat sa tenga ang iginanti at bati ni Yana sa kanya. Magsasalita pa sana si Asher nang sundan pa ito ni Yana ng isa pang kagat. Ngayon naman ay sa leeg niya. I miss you.
Bulong niya nang marahas siyang hilahin at harapin ng lalaki. Bakit ang tugal mo? Singhal niya na may kasamang iyak kaya napanganga si Asher. Ayoko. Kumunot ang noo ni Asher. What? Ayoko nga. Inis na sagot ni Yana. Hindi alam ng dalaga kung bakit kay aga-aga naiinis na siya. Wala namang ginagawa si Asher. Kahapon pa siya nang gigigil na hindi niya maintindihan. Pati ang tenga nito'y may pasana dahil sa panggigigil niya rito kahapon. Bakit kasi ang tagal-tagal umuwi? Buong araw siyang naghintay pero mag-aalas 5 na ng hapon nang dumating ito. At ngayon, nakita na naman niya ito at parang lalong nagliliyab sa inis ang kanyang dibdib. Hindi nga ako kakain. Pero imbis na tantanan siya, lalo pa itong lumapit sa harap niya habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Umalis ka na. May kasalanan ba ako? Umiling siya dahil wala naman talaga. Sadyang naiinis lang siya sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Asher. Sobrang kakaibang naramdaman niya nitong mga nakalipas na linggo. Then why? Pwede ba Asher, umalis ka na? Ayaw kitang kausap. Ayokong marinig ang boses mo at ayokong nakikita ang mukha mo. Kaya umalis ka na. Naramdaman niyang bumuntong hininga si Asher. Kahit ang paghinga mo lang Asher, naiinis ako. Di ba sabi ko na umalis ka na, ayokong kumain. Ayoko nga kasi sabi. Pero gano'n na lang ang gulat ni Yana nang bigla siyang umangat mula sa kama. Bago pa man siya makareact, buhat na siya ni Asher palabas ng kanyang kwarto. Simula nung dumating siya sa isla, magkaiba sila ng silid ni Asher dahil iyon ang gusto niya. Ayaw niyang tumabi o madidikit rito. Asher, ano ba? Ibaba mo na ako. Kahit nagwawala o nagpupumiglas, hindi man lang natinag si Asher. Boss, pagdating sa pinakahuling baitang, naroon na ang mga tauhan ni Asher. Inaasahan niyang susubukan nilang pigilan ng kanilang amo, pero sabay-sabay silang umatras. Talaga ba? Talaga ba sa kanya lang kayo natatakot? Sa akin ba hindi kayo natatakot? Sigaw niya sa kanila habang nagpupumiglas pa rin. Yumuko lang ang ulo ng lahat at wala nang nagsalita pa. Ako ang boss nila, remember? Malamig na sagot ni Asher. At hindi kayo natatakot? Oras lang talagang umalis ang boss nyo. Humanda kayo sa akin. Pagdating sa hapagkainan, naroon na si Manang Nida. Takang-taka ito. Siguro'y nagtataka kung bakit sila nagsisigawan at nagkakagulo. Sabi na nga ayoko eh. Ayokong kumain hanggat nakikita kita. Kumain ka na. Aalis na tayo pagkatapos mong kumain. Lumingon siya ng bahagya nang makarinig ng malalakas na pagbagsak ng kung ano. At natameme si Yana nang makitang malalaking traveling bag sa sahig sa sala. Pagbukas ng mga tauhan ni Asher, tumambad ang matataas na kalibre ng mga baril. Ano yun? Makikipagbarilan ba sila? Pagkatapos niyang tapusin ang pagkain, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Tumayo siya agad at nauna nang lumabas ng hapagkainan. Hindi man lang nilingon si Asher na naiwan pa sandali para magpaalam kay Manang Nida. Nasa dalampasigan na naghihintay ang malaki at makintab na motorboat ni Asher. Kulay itim ito na may kaunting pilak na disenyo. Nakatali sa maliit na pantalan at tila handang-handa ng umalis. Nasa paligid na rin ang mga tauhan nito. Nakapila at seryoso pa rin ang mga muka. Umupo si Yana sa pinakadulong bahagi ng bangka. Malayo sa pwesto kung saan alam niyang uupo si Asher. Hinarap niya ang dagat. Hinayaang hampasin ng hangin ang buhok at mukha niya. Malinaw ang tubig. Asul at berde ang kulay at kitang-kita pa mula rito ang ganda ng Isla Verde. Naramdaman niyang pagbigat ng katawan sa kabilang upuan. Alam niyang si Asher yun kahit hindi siya lumingon. Ang layo naman ng pwesto mo, sweetheart. Para namang may nakakahawa kong sakit niyan. Hindi siya sumagot. Lalo lang niyang hinigpitan ng hawak sa gilid ng bangka habang sumusuong ito sa malalaking alon. Biglang huminto ang pagyanig ng bangka nang maramdaman niyang lumipat ito ng pwesto. Sa isang iglap, nasa tabi niya na si Asher. Malapit na nitong mahalika ng kanyang balikat. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Bakit bang hilig mong lumayo? Kanina pa kita hinahabol mula sa kwarto, sa dining tapos ngayon sa bangka. Gusto mo ba talagang habulin kita sa lahat ng oras? Sabi ko naman sa'yo, ayokong makita ka, ayokong makasama ka.
Sinungaling ka. Napapikit siya sa inis dahil ayaw na ayaw talaga niyang marinig ang tawa ng lalaki. Mabilis na nahuli ni Asher ang kanyang braso at hinila palalo palapit hanggang sa nakadikit na ang buong katawan niya sa matigas at mainit nitong katawan. Ang isang kamay nito mahigpit na nakahawak sa kanyang bewang habang ang isa naman inilagay sa likod niya para panatilihin siyang matatag. Mag-iingat ka, sweetie. Mahalaga ka pa naman sa akin. Boss, dapa! Ngunit biglang hinila ni Asher si Yana padapa sa sahig ng bangka at tinakpan ng sarili niyang katawan. Sila Lozin! Sigaw ulit nito habang tumutugtog ang mga bala sa kanilang paligid. Iliko mo! Iliko mo! Sigaw ni Asher sa nagmamaneho. Nagising ang diwa ni Yana sa gulat. Lumingon siya ng bahagya mula sa ilalim ni Asher at nakitang 3 mabibilis na bangka na sumusunod sa kanila. Lahat ay kulay itim din. Puno ng mga lalaking nakatutok ang baril sa kanilang direksyon. Mabilis silang lumalapit, parang mga buhayang gutom na naghahabol ng makakain. Naalerto ang lahat ng tauhan ni Asher. Bawat isa'y nakabunot na rin ang kanilang baril at agad na gumanti ng putok. Sumenya si Asher sa mga kasama. Mabilis, malinaw at eksakto. Sanay na sanay siya sa ganitong gulo. Gumanti kayo ng putok. Huwag ninyong hayaang makalapit pa sila. Sa kabilang pantalan tayo bababa. Bilisan ninyo. Asher, nanginginig na bulong ni Yana. Mahigpit na kumakapit sa damit nito. Manatili ka lang dito sa ilalim ko. Huwag kang titingala. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa pwesto mo. Naiintindihan mo? Sa kabila ng kaguluhan at takot, nakita ni Yana kung paano kumilos ang lalaki. Mabilis silang umiikot at lumilihis ng daan para iwasan ang mga balang pumuputok sa kanila. Ang tubig ay nagiging kulay puti at bula dahil sa bilis ng kanilang takbo. Patayin ninyo ang makina nila. Huwag niyo silang hahayaang makalapit sa atin. Pigilan sila hanggang sa pampang. Sigaw ni Asher. Isang malakas na putok ang narinig at nakita ni Yana sa gilid ng kanyang mata na sumabog ang makina ng isa sa mga bangkang humahabol. Pero 2 pa ang natitira at lalo pang bumilis ang takbo para sila ay habulin. Malapit na tayo, sweetheart. Hindi na nakasagot si Yana. Nakasubsob lang ang mukha niya sa dibdib ni Asher. Ang bangkay halos lumilipad sa bilis papunta sa kabilang bahagi ng bayan, papunta sa pantalang sinasabi ni Asher. Sa bawat pagputok at bawat tilamsik ng tubig, naramdaman ni Yana na kahit galit siya, kahit naiinis siya rito, si Asher lang ang tangi niyang kanlungan. Yana, takbo! Pero paano ka? Tumakbo ka na! Pagtigil ng bangka sa dalampasigan, nauna si Yana at 4 na tauhan ni Asher. Ma'am, bilisan niyo po. Kaya yan ni boss. Kailangan niyo pong makalayo dito. Yan ang utos ni Boss Asher. Pero si Asher, maya-maya'y may malakas na pagsabog. Doon siya nanginig sa takot at tuloy-tuloy nang umagos ang kanyang mga luha. Bumalik tayo, balikan natin si Asher. Sige na, balikan natin. Patuloy sa pagpatak ang mga luha ni Yana habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sinasakyan. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi nakikinig ang driver. Paano kapag may nangyari sa kanya ha? Boss niyo siya. Boss niyo pero hindi niyo siya tutulungan. Opo ma'am, boss namin siya kaya sinusunod namin ang utos niya. Ang utos niya itakas ka. Ang utos niya panatilihin kang ligtas. Ang utos ni boss dalhin ka sa hideout at huwag kang pababayaan. Nanginginig siya sa sobrang takot at sobrang pag-aalala para kay Asher. Hindi na alam ni Yana kung ilang oras silang nagbiyahe. Nakatulog na lang siya sa sobrang pag-iyak at paggising niya, naroon na siya sa kama. Kaagad na bumalikwas ng bangon ng dalaga at tumayo nang mapansing hindi niya iyon higaan. Nasa ibang lugar siya pero bigla siyang nahilo kaya napaupo ulit sa kama. Hawak niya ang noo, parang idinuduyan sa tindi ng pagkahilo. Siguro ay nabigla lang siya kaya ganito. Ilang sandali niyang pinalipas ang oras bago marahang tumayo. Ngunit nakaramdam naman siya ng pananakit ng puson. Nanlaki ang mga mata ni Yana at kaagad na sumigaw ng tulong. Pero nagulat siya nang may tao kaagad na pumasok. Hindi pa man siya tapos sa pagsigaw ay bumukas na agad ang pinto. May magandang babae ang pumasok kasama ng tauhan ni Asher.
Humiga ka, Miss Yana. Huwag kang kakabahan. This is part of your pregnancy. Sabi nito habang patuloy siyang sinusuri. Napanganga si Yana. Tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Buntis siya? Buntis ba talaga siya? Hingang malalim. Huwag kang magalala. Everything will be alright. 2 weeks pregnant ka na. Congratulations sa'yo at kay boss. Kumunot ang noo niya. Sino ang boss nitong sinasabi? Si Asher kaya? Teka, si Asher, nandito ba siya? Calm down, Miss Yana. Babalik din si boss. Huwag mo siyang alalahanin. Ikaw at ang baby mo ang dapat mong iniisip. Nasaan ba siya? Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Bigla siyang tumayo, pero parang hiniheli na naman siya, kaya napaupo ulit sa kama. May kinuha ang doktor sa dala nitong medical kit. Ilalayo niya sana ang sarili, pero mabilis siya nitong naturukan ng kung anong gamot. Magpahinga ka na. Mas kailangan mo yan ngayon. Baka mapatay ako ni boss kapag may nangyari sa'yo at sa baby ninyo. Habang pumipikit, naririnig niya pa ang sinasabi nito. Hayaan nyo na. Magiging maayos din siya. Bantayan nyo na lang at baka lumabas o may gustong kainin pagising. Sige, Shadow. Sagot ng lalaking nasa tapat ng pintuang kakasara lamang. Ilang araw ang mabilis na dumaan. Ang araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Pero walang Asher na bumalik. Hindi rin siya makatawag o makatext. Walang signal doon, malayo sa kabihasnan. Tila nasa isang liblib na lugar sila. Wala siyang ibang kausap kundi mga tauhan ni Asher at ang doktor na dumadalaw ng 2 beses sa isang linggo. Hindi naman nakakabagot dahil halos lahat ng gusto niya ay nagagawa niya. Yun nga lang, hindi siya pwedeng lumabas. Sobrang bilis ng mga araw. 1 buwan at kalahati na ang tiyan niya. Hindi pa yun halata pero sobrang saya niya na magkakababy na siya kahit may kaunting hirap na dinaranas. Pero sa tuwing kakapain niya ang kanyang tiyan, si Asher ang kanyang naiisip. Lumubog na naman ang araw at gaya ng lagi niyang ginagawa, matutulog siyang mag-isa. Bukas ang bintanang salamin at ang kurtinang puti sumasabay sa ihip ng hangin. Pumatak ang mga luha ni Yana. Miss na miss niya na si Asher. Yakap ang sarili, pumikit si Yana. Ilang sandali ang lumipas, unti-unting nilalamon na siya ng antok. Pero bigla siyang napalingon sa pinto nang may tila nagsara nito. Doc, tawag niya kay Shadow. Ito lang naman ang huling lumabas sa pinto, kaya baka bumalik ito. Pero walang sumagot. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng liwanag sa silid niya. Kaya ang ibang bahagi ng kwarto, hindi niya maaninag dahil hindi naaabot ng ilaw. Yakap ang unan ay pumikit siya. Pumatak ang mga luha sa mata niya. Hinawi niya ito bago tuluyang pumikit. Sweetheart, nanigas si Yana sa kinahihigaan niya nang marinig ang pamilyar na boses. Hindi pa siya nakakagalaw nang may umakap sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran at marahang hinaplos nito ang kanyang tiyan. Bakit ngayon ka lang? I'm sorry. Nag-alala ka ba sa akin? Namiss mo ba ako? Hindi na natapos ang sinasabi ni Asher dahil sinunggaban niya ito ng halik sa labi nitong nakaawang. Alam ni Yana na nagulat ito pero wala na siyang pakailam. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng damdamin. Baka sumabog na siya sa sobrang tagal ng pagpipigil. Namiss niya, mahal niya ng sobra at hindi niya na iyon ipagkakaila pa. Napuno ng bigat at pangungulila ang bawat dampi ng kanilang mga labi. Hindi humiwalay si Yana. Lalo pa niyang idiniin ang kanyang sarili sa katawan ni Asher. Bawat galaw ng labi ni Asher, puno ng pag-aalaga. Marahas man sa pananabik kay banayad pa rin. Mula sa malambot at mabagal na halik, ay naging mas mainit at mas matindi. I love you, sweetheart. I love you too. I love you, I love you. Ngumiti si Asher bago nito muling inangkin ang kanyang labi. Natagalan si Asher dahil mahirap ang naging laban sa pagitan ni Lozin at Asher. Hanggat hindi niya napapatay ang kaaway, hindi niya ito tinigilan. Bago pa man sila umalis sa isla, alam na ni Asher na buntis si Yana dahil sinabi ni Manang Nida sa kanya. Nang makatawid sila sa kabayanan, isa lang ang naging hangarin ni Asher, ang mailayo si Yana at ang magiging baby nila. Kahit ang sarili niyang buhay pang maging kapalit. At habang wala siya, si Shadow ang naging mata at kamay niya.
Isang kasunduan lang sana ang nais ni Yana nung una. Pero para kay Asher, hindi iyon sapat dahil sa simula pa lang gusto niya nang angkinin ng buo si Yana. Napigil lang siya noon dahil kay Lozin. Sa ngayon, hahayaan muna ni Asher na umusad ang lahat. Hindi siya nagmamadali dahil sa huli, sa kanya pa rin babalik at mapupunta si Yana. Pakakasalan niya ito. Pero sa ngayon, uunahin niya muna ang kalagayan ni Yana. Ayon kay Shadow, medyo maselan at mahina ang pagbubuntis ng dalaga. Tungkol naman sa kumpanya ni Yana, si Shadow munang mamamahala habang hindi pa ito nakakabalik sa trabaho. Hindi ka na aalis? Hindi na, kung hindi mo na ako aawayin. Hindi na. Tumawa ng mahina ang lalaki habang hinahaplos ang buhok niya. Akala ko namatay ka na. Natakot ako. Hindi yun pwedeng mangyari. Pakakasalan at bubuntisin pa kita ng sunod-sunod. Kaya hindi ako pwedeng mawala. Bastos ka talaga. Sa'yo lang naman, sweetheart. I love you. Masumigpit ang yakap ni Yana sa leeg niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Asher. Puno ng sensiridad at pagmamahal. I love you too. Sapat na ang mga salitang yon para muling angkinin at halikan ni Asher ang labi niya na puno ng pagmamahal at pananabik.